Magandang araw sa ating lahat. Welcome to this episode of Panayam, titled May Isinalin Kami. Panayam kasama ang mga manunulat ng Philippine Translator Series. Ang episode na ito ay pinapangunahan ng Likhaan, University of the Philippines Institute of Creative Writing. Ako po si Carl Luis Cruz, faculty member mula sa Department of Speech, Communication and Theater Arts at ang magsisilbing tagapagpadaloy ng episode na ito. Para sa kalaman ng lahat, ang PAN ay serye ng mga diskusyon at panayam na naglalayong tulungan ang mga Pilipinong manunulat na isapubliko ang kanilang mga kaalaman at praktika sa larangan ng malikhaing pagsulat. Bukod sa mga PAN episodes tulad nito, itinataguyod din ng UP Institute of Creative Writing ang panitikan ng Pilipinas sa pamamagitan ng mga palihan na nagbibigay puwang sa mga manunulat upang mahasa ang kanilang kagalingan at kasanayan at kumonekta sa mga kapwa-artista. Sa panayam na ito, itinatampok ang ilang mga publikasyon mula sa Philippine Translator Series ng UPICW na nakatuon naman sa mga salin ng iba't ibang panitikan na orihinal na nakasulat sa Philippine Regional Languages tulad ng Hiligaynon, Ilocano at iba pa, tungo sa Filipino o Ingles. Mamaya ay makakapanayam natin ang mga translators ng Benjamin by Angel Magahum, orihinal na isinulat sa Hiligaynon, Lumalabay nga daw aso, isang pagsasalin sa mga katutubong awit ng tatlong etnolinguistikong pangkat ng Romblon. Sa Bagani Ubog, mga piling maikling kwento ni Reynaldo A. Duque na orihinal namang nakasulat sa Ilocano. Bilang formal na pagsisimula, ating tawagin at pakinggan ang pambungad na pananalita ng UPICW Deputy Director, Assistant Professor Rex Sandro Nepomuceno. Magandang araw po sa ating lahat. Ikinagagalak po namin ihandog sa inyo ang panibagong episode na ito ng pananayam serye ng Likhaan UP Institute of Creative Writing. Tulad ng nabanggit ni Sir Carl kanina, itatampo po natin ngayon ang mga akdang bahagi ng Philippine Translators Series. Kabilang po rito ang isang nobelang orihinal na nasa Hiligaynon, mga kwento sa Ilocano, at mga katutubong awit ng tatlong etnolinguistikong pangkat ng Romblon. Natutuwa po ako sa inklusyon nitong huli dahil sa bukod sa nanggaling ako sa parehong rehiyon sa Mimaropa, may tuon po ito sa isang katutubong anyo na may batayan sa oral at patanghal na modalidad. Ang mga akda pong ito ay isinalin ni John Barrios, Junlie L. Lazaga at Sherwin Perlas at mapapanood po natin sa ilang sandali ang pagtalakay nila sa proseso at poetika ng pagsasalin sa mga likhang ito. Ikinumpara ni Walter Benjamin ang proseso ng pagsasalin sa isang tangent, sa isang linya na dumadampi sa isang punto sa bilog at pagkatapos ay magpapatuloy na sa impinidad. Ganito raw po ang pagsasalin. Dadampi lamang sa isang punto ng orihinal at pagkatapos ay magpapatuloy na sa sarili nitong landas. Ang mga salin ay nagpapatuloy na buhay. Sa prosesong ito, ang orihinal ay nababago. Ang pagsasalin kung gayon ay isang modalidad ng pagkamalikhain. Sabi ni Benjamin, ang tungkulin ng tagasalin ay hanapin ang intensyon sa tunguhing wika. Kailangang pandayin ang wikang ito upang magsilbi sa intensyon ng orihinal. Nabubunyag po nito ang malalim at mahigpit na relasyon ng ating iba't ibang mga wika. Pero hindi rin maliit ang kontradiksyong nalalantad nito. May hierarkiya, may imbalance ng kapangyarihan sa pagitan ng standard na Filipino at ng ating mga regional na wika. Kaya hindi mali na tanungin kung ano ang nawawala o kung ano ang nananatili sa proseso ng pagsasalin. Anong mga hegemonya o gahum ang nakokontra at ano naman ang mga nasusuhayan. Masalimuot ang mga tanong na ito. Pero umaasa po kami sa ICW na magiging lunan ang mga lekturang ito sa pagtalakay at pagsulong o pagsuong sa mga katanungang ito. Nawa po ay maging mabunga ang ating panayam sa araw na ito. Maraming salamat. Maraming salamat, Assistant Professor Rex Nepomuceno, para sa iyong pambungad na mensahe para sa ating mga manonood. Sa puntong ito, malugod kong ipinapakilala ang ating mga tagapagsalita
mga translators ng piling mga libro mula sa Philippine Translator Series. Unang-una, ang nagsali ng Benjamin ni Angel Magahum mula sa Hiligaynon tungong Filipino, we have Dr. John Barrios. Si Dr. John Barrios ay nagsusulat sa mga wikang Akyanon, Hiligaynon at Filipino. Mababasa ang kanyang mga malikhaing akda sa mga antolohiya at aklat tulad ng Ani, Patubas, Mantala, Sa Atong Dila, Kwentong Syudad at marami pang iba. Siya rin na nagsalin sa Filipino ng kauna-unahang nobela sa Hiligaynon na Benjamin na sinulat ni Angel Magahum. Nagtapos siya ng kanyang PhD sa Filipino Panitikan sa Universidad ng Pilipinas, Diliman at ng kanyang Masters in Education, major in Filipino at Bachelor of Arts in Psychology, History sa University of the Philippines, Visayas. Susundan ito ng pagbabahagi ni Dr. Sherwin Perlas na nagsulat ng Lumalabay Nga Daw Aso, isang pagsasalin sa mga katutubong awit ng tatlong etnolinguistikong pangkat ng Romblon. Siya ay tubong San Agustin Romblon at kasalukuyang profesor at dekano ng College of Education, dating tagapayong teknikal at ngayon ay consultant ng publikasyong pang-campus at nagtuturo rin sa graduadong paaralan ng Romblon State University. Sa kasalukuyan, katuwang siya ng Komisyon sa Wikang Filipino bilang Direktor ng Sentro ng Wika at Kultura sa Romblon. Nagtapos si Associate Professor Perlas ng PhD in Literature sa University of Santo Tomas noong 2011 kung saan naging paksa ng kanyang disertasyon ang ugnayan ng regional at pambansang panitikan. Bilang mananaliksik, nakatuon si Dr. Perlas sa pagkilatis sa mga panitikan, pag-aaral ng wika lalo na ang bernakular, pagsasalin mula bernakular tungong Filipino at Ingles, at mula Ingles o Filipino tungong bernakular, pananaliksik sa kultura at paglilikom at pananaliksik ng folklore. Ang pangatlo at panghuling tagapagsalita naman ay si Associate Professor Junly Lezaga, isang guro sa UP Baguio kung saan siya ang unang hinirang na UP artist sa larangan ng panitikan. Sa kasalukuyan, siya ay isang kawaksing profesor ng panitikan at nagsilbing tagapamuno ng Program for Indigenous Cultures, chairperson ng Department of Language, Literature and the Arts, tagapamuno ng Graduate Programs Office at Direktor para sa Public Affairs. Siya rin ay miyembro ng inaugural International Editorial Board ng The Cordillera Review. Upang umpisahan ang diskusyon na ito, ating tawagin ang unang tagapagsalita, Dr. John Barrios, para sa librong Benjamin ni Angel Magahum. Magandang araw sa Filipino mula sa inyong Hiligaynon. lahat. Ako si Professor John Barrios at ako ang tagasalin. Kasama ko si Fenimay Tanangunan ng nobelang Benjamin ni Angel Magahom. Ngayon ay ilalahad ko sa inyo kung sino si Angel Magahom at ano meron sa kanyang nobelang Benjamin. No? Si Angel Magahom ay tinaguri ang ama ng nobelang Ilonggo o father of the Ilonggo novel. Ito ay sinabi ni na Doreen Fernandez at Cecilia Luxin Nava, kilalang mga kritiko ng panitikang Hiligaynon. Ngunit pinalawig pa ito ng pambansang alagad ng sining na si Rizel Mujares, no? Nang banggitin niyang ang Benjamin ni Angel Magahom ay ang unang Bisayanong nobela or first Visayan novel. Si Angel Magahom ay tubong Molo, no? Matatagpuan sa lungsod ng Iloilo. Kilala siya bilang nobelista, sarsuelista at kompositor. Mas naging kilala siya sa sarsuelista kasi nga nung kanyang kapanahunan, naging uso ang pagtatanghal ng sarsuela sa lungsod ng Iloilo. Una siyang naging nobelista, ngunit iniwan niya ito nung may demand sa mga sulat ng sarsuela. Isa rin siyang kompositor dahil siya rin yung gumagawa ng musika at kung minsan nagdedirihe ng kanyang mga sarsuela.
Anak siya ni na Ignacio Magahom at Simplicia Merlin, no, na masasabing galing sa gitnang uri, no, na kasi meron silang negosyo, no, ng tela, no. Nakapagtapos siya ng Bachelier in Artes sa Seminaryo de San Vicente de Paul sa Haro. Nagtrabaho siya bilang clerk at guro ng Espanyol at musika. Naging editor din siya, tagasalin at periodista ng mga kilalang pahayagan o periodiko sa Iloilo nung kanyang kapanahunan, tulad ng Almanaki, Panayanhon, Kabuhi Sang Banwa, El Adalid, El Debate at Makina o Galingon. May akda rin siya ng nobelang Isa Ka Bihag o Ang Bihag na nilathala noong 1920. Palaabuton o Hinaharap noong 1934 at Gugma Kag Kabuhi, Pag-ibig at Buhay noong 1934, parehong taon din, ano. Si si Angel Magahom, no, ang nilathala niya yung kanyang unang nobela noong taong 1907. Ang nobelang ito ay pumapatungkol sa naging masama na karanasan ng isang pangunahing tauhan at gayon din matandang tagasalaysay na si Benjamin dito sa kanyang nobela. Ang buod ng kwento ng Benjamin ay pumapatungkol sa karakter na pumuntang Maynila para mag-aral. Ngunit sa halip na mag-aral, magseryoso sa pag-aaral, natuto itong magsugal at magwaldas. Doon din sa Maynila, sa kanyang tinitirhan ay nakilala niya ang isang dalaga at naanakan niya ito, no? Ngunit nung ito'y manganak, namatay yung kanyang ama sa Iloilo at kailangan niyang bumalik. So bumalik sa Iloilo at iniwan yung kanyang kasintahan at yung kanyang anak, yung kanyang mag-ina. Sa Iloilo nag-asawa siya, no? Pinakasalan niya yung kapatid ng kanyang matalik na kaibigan na sa pagkatapos ng ilang buwan ay na-discover niya na mahirap palang pakisamahan, ano? Nagkaroon naman sila ng pamilya, isang anak. Ngunit hindi siya naging maligaya. Sa katunayan, pinagtaksilan pa siya ng kanyang asawa. Ngunit hindi sinasadya yung pagtataksil dahil ito ay dulot ng paghihiganti ng kapatid na lalaki na kanyang dating kasintahan na iniwan sa Maynila, si Serapin. Si Serapin, kinidnap niya ang kanilang anak, dinala sa Maynila at inanakan pa ang kanyang asawa. So sinundan ni Benjamin, no, sa Maynila, hinanap niya nila sa Maynila, sa Luzon at sa timog na bahagi ng Luzon, si Benjamin. At nang natagpuan nang hindi niya ito natagpuan, ngunit na discover niya na kanyang anak ay namatay doon sa Maynila. At natanggap niya rin yung balita na ang kanyang asawa sa Iloilo ay namatay rin dahil sa pighati marahil. Um, Natagpuan ni Benjamin ang kumidnap sa kanyang anak nang pasakay siya ng barko, no, pabalik o papuntang Kabisayaan. Ngunit dito merong nangyaring masama sa barko at namatay din dito yung kapatid ng kanyang dating kasintahan. Dahil dito, nagpagdesisyonan niyang pumunta ng Cebu at para mamuhay mag-isa. Subalit, dahil nilooban siya doon ng mga masasamang tao, nagdesisyon na rin siyang bumalik uli sa Iloilo at dito na natapos ang kanyang buhay. Ngunit sa nobela, ang istruktura ng nobela ay nagsimula sa pagkakakilala niya sa isang binata sa baybayin at kanya itong kinuwentuhan ng kanyang buhay. At nagtapos yung nobela sa pag-iwan niya ng sulat sa binata na nagbibigay ng pang-aaral na tungkol sa kanyang mga naging karanasan. So, ang Binamin ay
puno ng pangaral na nobela, no? Marahil ito rin yung karaniwang ah, forma ng ah, nobela noon, no? Sa panahon ni Angel Magahom. So puno ito ng kasabihan, analohiya at ilustrasyon. Masasabi ring didaktiko ito dahil humango ito ng inspirasyon sa mga anyo ng panitikan tulad ng ehemplo, manual de urbanidad at kronika. Masasabing melodramatiko ang mga eksena sa nobela. Ngunit marami ring realistiko na na anyo na mababasa doon, ano? May ituturing pa nga itong marahil bagong romantisismo, no, at naturalismo. Mga forma ng pagsulat na um, naging inspirasyon ni Magahong dahil sa pagbabasa niya ng mga akda mula sa kanluran tulad ng akda ni Zola. Um, Tungkol sa pagsasalin, humango ng mga um, filosofiya at metodo ang tagasalin mula sa um, mga nauna nang nagsalin tulad ni na Leoncio de Riada, Cecilia Locsin Nava at Alistan Gonzales na nagsasalin sa Ingles at yung mga nagsasalin sa Filipino na sina John R. Melchidoro, Rosario Cruz Lucero at Corazon Villarreal. May attempt rin ang tagasalin na ah, ipagpatuloy sana, no, na ang layunin ni Magahong na magbigay ng kaalaman at aral sa kabataan. Pero parang ano, no, mahirap na ibase o ipagpatuloy yung structure ng wika na ginamit ni Angel Magahong. So sinikap kong maging magaan at maging simple ang pagsasalin. Sumandig rin sa filosofiya na kailangan maging malaya at malikhain yung pagsasalin na gagawin dito sa nobelang ito. Tungkol sa proseso, um, nagsimula ang pagsasalin sa una na kailangan isalin muna sa salita, no? Word for word translation. Na parang siyempre alam naman natin na hindi obra ito dahil maging sablay sa konteksto at marahil mahirap basahin o walang sense yung ibang pangungusap kapag sinalin sa salita. Um, naging uh, layunin ng pagsasalin na hindi kailangang sumandig sa pananaw na ang pagsasalin ay kailangang malinaw, angkop, at natural basahin. Sa halip, ang pagsasalin ng Benjamin ay mas nakasandig sa kultural na pagsasalin. So sa pagsasaling kultural na ito, maraming mga kultural na konsepto ng Bisaya at Panayanong kultura ang pinanatili. Gayon din ang mga ekspresyon ng Hiligaynon ay pinanatiling nakalakip sa mga pangungusap sa Filipino. So kung babasahin ang salin ng nobela ay parang hindi siya madulas basahin dahil parang mayroong pag-iistorbo at paghatak ng mga konseptong kultural, no? Parang dinidelay niya yung dapat sana ay dire-diretsong pagbasa, no? Dahil nga merong mga Ilocano expression at mga cultural na konsepto na kailangang pag-isipan or alamin pa yung mga kahulugan. Pero sa kabuuan, may tuturing na madaling basahin, naging magaan para sa mga gustong magbasa ng nobela ni Angel Magahom na Benjamin. Maraming salamat, Dr. John Barrios, sa inyong pagbabahagi.
Pagkatapos ng presentasyon na iyon, nagkaroon tayo ng ideya doon sa mga naging hamon at yung mga naging kadalian din ng naging proseso sa pagsasalin ng akdang ito. Upang ituloy ang ating diskusyon tungkol sa salin ng mga libro sa Philippine Translator Series, ating pakinggan ang pangalawang tagapagsalita na si Professor Junly L. Lazaga na magbabahagi tungkol sa salin ng mga piling maikling kwento ni Reynaldo A. Duque. Salamat, Carl. Magandang hapon po sa ating lahat. Kinalulugod kong makasama kayo lahat dito sa PAN at ang ating mga tagapakinig. Kinalulugod kong ipakilala sa inyong lahat itong bago nating libro na pinamagatang Sa Baga ni Ugbog, ang piling maikling kwento ni Ginoong Reynaldo Duque. Ito ay isinalin namin mga 22 maikling kwento mula sa Ilocano. Sinalin namin isang kolaboratibong proyekto kami ni Manong Roy Aragon at Manong Ariel Tabag. Ito ay kamakailan lang inilimbag ng UP Press nitong taon sa ilalim ng likhaan UP Institute of Creative Writing sa programa nitong Philippine Translator Series. Nagpapasalamat kami sa tulong ng kabuuan ng likhaan at UP Press, kasama na ang nagdisenyo ng ating libro na si Miss Zenaida Ebalan. Yung maganda nating cover art ay gawa ni Sir Victor Dennis Nierba, at ang tumulong sa ating copy editing ay si Ma'am Linda Lingbawan Bulong. So tinipon sa aklat na ito ang mga salin namin sa Filipino ng 22 maikling kwentong Ilocano na nailathala sa Magazine na Banawag mula dekada 60 hanggang taong 2012. Sa next slide, makikita natin ang pamagat ng 22 maikling kwento na isinalin natin sa Filipino. Chronological ang pagkakaayos o curation ng ating antolohiya na nagsisimula sa pinakaunang kwento na i-publish noong 1963, ang kwentong Itak, Sampalok, Kubo at Tuko. Sinundan ito ng kwentong tungkol kay Ingkong Siano, taga-Daigdig, lumabas noong 1967. Ang ikatlo ay ang pinamagatang Tanghaling Tapat, 1972. Sumunod ang Silang Mga Inabot ng Dilim, 1972. Dumating sa Isang Tag-araw, 1972. Landas, 1974. Pagbabalik sa Baga ni Ugbog, 1976. At ang mga sumunod ay mula sa dekada 80, Tandang Balawed, Ang Huling Pasko ni Tandang Hulyan, Kakambal ng Pagsilang, Mga Tinig sa Liwanag ng Buwan, at Patpatin. Sinundan pa yan sa susunod na slide ng listahan ang tungkol sa karakter na si Juan Daramudom, isang Ilocano. 1993, lumabas naman ang kwentong Cynthia Luna, Kabiyak ng Buwan. 1998, ang Katahimikan ng Mga Siglo sa Kaibuturan ni Gabriela Dayaw, Ina. 2004 na ang Mga Matsing sa Mga Kwentong Bayan ni Kuya Wagayway Arquero. 2006 ang kwentong Ritual. 2006 din ang kwentong Ako, Juan Obrero, OFW. 2007 ang Entablado. 2009 Kung Paano Isinisilang ang Mga Alamat. 2009 din ang kwentong Anak, Tahanan at Panahon. At ang panghuli sa antologiyang ito, Ang Bahay na Pinamugaran ng Hinaharap, na ipinablish noong 2012. Sa sumusunod na slide, makikita na nauna nang lumabas noong 2023 ang kalipunan ng mga orihinal, no, na maikling kwento sa orihinal na Ilocano na may dagdag na isa pa. So 23 maikling kwento ang kasama dito sa antolohiyang inilabas ng Sadiri Publishing noong 2023 na pinamagatan sa Ilocano, Panagsubli, Ijay Bagani Ugbog, Kanda Duma Pay Asarita,
o pagbabalik sa baga ni Ugbog at iba pang mga salita. Pinublish ito sa tulong ng publication grant mula sa National Book Development Board at pinili yung mga kwento pinili ni na Manong Roy Aragon at Manong Ariel Tabag at binigyan ko ng isang critical na introduction. Ang Baga ni Ugbog ay ang ngalan ng kasalukuyang barangay sa lungsod Candon sa probinsya ng Ilocos Sur, kung saan ipinanganak si Reynaldo Arquero Duque noong ika-29 ng Oktubre 1945. Panganay sa 3 lalaking anak nina Zenon Duque Sr. at Placida Arquero Duque. Nagtapos siya sa Candon South Central School at sa Candon Provincial High School at nag-aral paglaon sa University of Santo Tomas at sa Manuel L. Quezon University. Kilala rin si Ginoong Duque bilang Ray Duque o Manong Ray at nanungkulan siya sa pagitan ng 1991 at 1993 bilang presidente ng Gunglo Dagiti Manunurat nga Ilocano iti Filipinas o GUMIL, ang organisasyon ng mga manunulat na Ilocano sa Pilipinas at sa ibang bansa. Dating nanilbihan siya bilang tagapamahalang patnugot ng Magasing Liwayway mula 1984 hanggang naging punong patnugot siya nito noong 2000 hanggang 2013. Isiniserye sa Banawag ang kanyang nobelang Saan a Rosas Amin nga Ayat Maria Emanuel o sa Pilipino Hindi Rosas Lahat ng Pag-ibig Maria Emanuel nang siya ay pumanaw noong ika-8 ng Abril 2013 sa lungsod Parañaque, Metro Manila. Marahil ang pinakakilalang akda niya ay ang epikong patula na pinamagatang Candon. Siyempre alam natin ang Candon, isa ng lungsod ngayon sa probinsya ng Ilocos Sur. Ito ang una kong natagpo ang libro ni Ginoong Duque sa aklatan ng UP Baguio bilang isang mag-aaral. Isa ito sa mga librong nakatawag ng aking pansin noong sumisipat ako ng mga aklat na nakadisplay noon sa bagong-bago pang UP Press Bookstore sa UP Baguio noon. Taong 1998, nagwagi ang Candon ng unang gantimpala para sa tulang epiko sa Filipino ng Centennial Literary Prize. Nilimbag ito ng UP Press noong 2000 sa pagtutulungan ng Philippine Centennial Commission at ng UP Creative Writing Center noon. Baga ni Ugbog ay isa ding antolohiya ng mga premyadong kwento ni Ginoong Duque na lumabas noong 1990s. Noong nasa kolehiyo ako, ang ilan sa mga unang kwentong Ilocano na ipinabasa sa amin para sa klase ay salin sa Filipino ni Reynaldo Duque. Nang maglaon bilang mag-aaral ng panitikan, nabasa ko ang ilang tula ni Ginoong Duque, mga nagkamit ng mga gantimpala sa mga patimpalak gaya ng Makata ng Taon. Para sa isa pang klase ng panitikan na naghahanap ako ng mga antolohiya ng nagwaging akda sa palangka, muli kong naengkwentro ang mga kwento ni Ginoong Duque. At sa aking patuloy na pananaliksik noong bilang mag-aaral ng panitikang Ilocano, nahalugog ko ang mga biographical na entry tungkol sa mga manunulat na Ilocano na nasa CCP Encyclopedia of Philippine Art, unang edisyon nito. Si Ginoong Duque ang nagsulat sa marami sa mga biographical entries tungkol sa mga manunulat na Ilocano. Makikita ko lamang siya ng personal at saglit lamang noong Abril 2011 sa Dapayan, ang taunang konbensyon ng GUMIL Filipinas na ginanap noon sa Kabugao sa Ilocos Sur. Si Ginoong Duque ay nakilala kong kumatha sa halos lahat ng anyong pampanitikan sa mga wikang Ilocano, Filipino at English. Naging fellow siya para sa pagsasalin sa UP Institute for Creative Writing at kabilang sa kanyang mga natamong parangal ang Hall of Fame sa Don Carlos Palanca Memorial Awards for Literature na iginawad sa kanya noong 2003, ang Gawad Pambansang Alagad ni Balagtas na binigay ng Umpil noong 2001 at ang Pedro Bucaneg Award noong 2003 mula sa GUMIL Filipinas. Ang unang kilalang nailimbag na akda niya ang maikling kwentong pinamagatang Buneng Kalapaw sa Lamagi Kentekka o Itak Sampalok, Kubo at Tukok.
Ito ay nagkamit noong 1963 ng ikatlong gantimpala sa taunang pagsulat ng kwento na itinataguyod noon ng Magasing Banawag. Ito ang naging simula ng propesyon sa panulat ng iginagalang at katangi-tangi sa kasipagan na manunulat na paglaon ay tatawaging Manong Ray ng mga nakasalamuha at nagabayan niyang mas nakababatang manunulat. Ang pagbabalik sa Bagani Ugbog naman ay kwento ni Romeo na hiniling ng kanyang tatay na umuwi sa kanila sa Bagani Ugbog dahil may sakit umano ang kanyang apong baak o ingkong na nagpalaki at nagpaaral sa kanya. Sa telegrama ng kanyang tatay, sinasabing sabik siguro sa kanya ang kanyang lolo. Naging katipunero ang matanda at pensyonado at mag-isang namumuhay noon sa kanyang bahay. Ngunit nang pag-aralin niya si Romeo sa syudad, ay nakipamahay na siya kina tatay ni Romeo. Matagal nang hindi nagbakasyon si Romeo. Noong nagtapos siya ng education, umuwi siya sa Bagani Ugbog at doon na malagi ng 3 taon. Pero nagbalik siya sa syudad kung saan siya ay kasalukuyang hepe ng kanilang dibisyon at pagbalik sa lungsod, mahihiwatigan sa mga pangyayaring naganap sa kanyang pagbabalik sa kanilang lugar. Sa pagbabalik ni Romeo sa Kandon, mapapansin niyang marami na itong ipinagbago. Ang malaking gasolinahan, ang bagong presidensya, ang sinihan, ang nightclub. Sa kabila ng mga to, napunta o papunta sa Bagani Ugbog, parang sungka ang daan. Nagkalat ang mga papel at dumi ng hayop. Mabaho ang mga kanal. Malayo pa siya, nauulidnigan na niya ang mga hugong ng tubig mula sa batis sa may tulay. Naroon pa rin ang tindahan ni Aling Talen sa bandang kanluran ng tulay. Dumaan si Romeo para bumili ng sigarilyo at upang hubarin na rin ang kanyang sapatos. Nandoon ang kanyang Tio Pedro at iba pang kabaryo nila na nag-iinuman. Doon siya binati ng kanyang Tio Pedro nang may tapik sa balikat. Aba, nakauwi ka, Romeo. Ano't ngayon lang? Wala bang pasalubong, Chong? Sabi naman. Para walang masabi, bumili si Romeo ng isang pares ng aklat at isang pinggang pulutan. Ngunit tumanggi siya nang bigyan siya ng baso na may alak. Pinaalalahanan sila ni Aling Talen. Sabi niya, baka kung ano na naman ang ibubunga nito, Pedro. Huwag kang mag-alala, Nay. Inginisi naman ng napagsabihan si Pedro. Nagpaalam si Romeo pagkatapos ng ilang sandali. Mabilis ang agos sa daan, patawid sa batis. Makapal ang mga lumulutang na layak at dumi ng tubig. Ipinili niya ang mga talampakan sa naaapakan sa balikat ng landas na kinumutan ng bula ng malabong tubig. Naalala niyang hindi pa siya marunong magsalawal, ganito na ang daanang ito. Kahol ng kahol, ang itim na aso na makapal ang balahibo na sumalubong sa kanya papasok sa kanilang bakuran. Sinutsutan niya ang aso, ngunit mas lalo itong bumagsik. Makikilala natin si Ginoong Duque sa mga ganitong kwento at ang Kandon na kanyang pinagmulan. Tinatampok ang pagiging Ilocano sa pamamagitan ng palaging pagkakaroon ng isang karakter na Ilocano na madalas ay siyang pangunahing tauhan, saan man siya mapadpad at sa paano mang paraan o kung saan naroroon, may loob man o sa loob man o labas ng Ilocos. May namamayani sa mga karakter ng mga kwentong ito. Ano pa man ang pinupuntahan at narating nila, babalik sila sa isang pinanggalingang lunan o sinilangang puok o kaya ay kapaligirang kanilang di makalimutan, di kayang limutin, na sa karamihan ng mga kwento at sa maraming iba pa sa labas ng koleksyong ito ay ang Bagani Ugbog. Maging Romeo Arquero man o iba pang karakter, karamihan ay laging isinilang lumaki sa Bagani Ugbog. At gaya ng maraming Ilocano, lilisanin nila ang Bagani Ugbog upang makipagsapalaran sa malaking lungsod. Ngunit sa huli ay kanilang babalikan ito. Babalik sila sa Bagani Ugbog, magbabalik sila sa Bagani Ugbog,
Kung ito ay hindi eksklusibong karanasan ng mga Ilocano, marahil tama nga ang pinapalagay natin na ang mga Pilipino ay mga migrante. Ang ilan sa mga kwentong narito ay isang paraan ng pagpapaalala sa maraming bagay kabilang na ang halaga ng mga rehiyon sa pambansang kasaysayan. Binibigyang diin sa pagdadalumat namin ng konsepto na pwede nating tawaging bagani ugbog bilang bayan, na ang mga kwento ni Ray Duque ay ika nga ni Benjamin Pascual, hindi lamang kwento ng mga tao, kundi kwento rin ng puok, ang bagani ugbog. Kapag mababasa natin ang ilan sa mga tauhan sa mga kwentong ito na batay sa mga tunay na nabubuhay na tao na may kabuluhan sa ating kasaysayan gaya ng mga katipunerong Ilocano, mga nakalimutang bayani sa Pilipinas, maaring maungkat ang ating pagtingin sa ating kasaysayan. Sa aming pagsasalin ng mga kwentong ito, ginabayan kami ng kaisipan na ang pagsasalin ay pagsasalaysay sa kamalayan, pananaw at paniniwala ng isang may akda sa isang bago o ibang lupon ng mga mambabasa o tagapakinig ng kwento. Sa muling pagsasalaysay na ito, gamit ang nabago ng mga pamamaraan. Nabago sapagkat hindi na ito lubusan yung pamamaraan lamang ng orihinal na may akda. Kinakailangan ito upang maitawid ang kwento sa ibang wika o maipaabot sa bagong mambabasa. Sa kabila ng mga pagkakaiba ng mga wika na kasangkot sa pagsasalin, ito ang namamayaning gabay namin upang sa isang banda ay umayon ang pagsasalaysay sa mga alituntunin ng pinagsasalinang wika habang sa abot ng makakaya ay mapreserba ang ubod ng orihinal na kwento sa kabilang banda. Sa makatuwid, unang-unang kritikal ang filosofiya ng tagasalin. Ano nga ba ang maikling kwento? Upang matukoy kung ano ang ubod ng bawat kwentong hangad maisalin. Maliban dyan, nariyan pa ang filosofiya ng wika na dapat maging malay ang tagasalin, at saka ang mga ugnayan ng kapangyarihan sa pagitan ng mga wika at mga kultura. Inaasahan namin dito sa Bakani Ugbog, maisa sa puok ang kasaysayan at maisa sa kasaysayan ang puok sa mga kwentong Filipino na minimithing pagbukalan ng marami pang bagani ugbog ng ating mga kwentong buhay. Salamat po. Maraming salamat, Associate Professor Junlie Lazaga. Makikita natin doon sa pagbabahagi na iyon na maging sa proseso ng pagsasalin ay mahalaga at hindi nawawala ang pagtatali ng mga naratibo sa isang pook, sa isang sinilangang pook. Nasa konteksto ng akdang ito ay sa Bagani Ugbog. Hindi lamang tinuturing na literal na lugar ang mga pook na ito, kundi bilang isang espasyo rin ng karanasan na sa kontekstong ito ay karanasang mga pang-Ilocano. Maraming salamat po sa pagbabahagi na iyon. Sa puntong ito, atin namang tawagin ang pangatlo at panghuling tagapagsalita sa panayam episode na ito. Associate Professor Sherwin Perlas na magbabahagi patungkol sa pagsasalin sa mga katutubong awit ng 3 etnolinguistikong pangkat ng Romblon. Maayong aga po, maayong hapon po sa tanan. Ngayong araw, ang panayam episode po ngayon ay may isinalin kami. Sa kaso ko po, ang isinalin ko ay ang katutubong awit ng 3 etnolinguistikong pangkat ng Romblon na nagsasalita ng Asi, Unhan at Ini. Ako po si Sherwin M. Perlas ng Romblon State University. Ako'y natutuwa sa mainit na pagtanggap na aking mga kababayan tungkol dito sa aklat na ito, at makikita nyo sa inyong mga screens ang ilan sa mga bumili at talagang naipost nila ito sa mga social media para sabihin na nabili nila yung aklat. At nabigyan din po tayo ng resolution of commendation ng isang bayan dito sa Ujongan dahil sa ating pagtangkilik sa ating sariling kultura. Ngunit hayaan niyo po ako na ikwento ko muna kung paano ko ginawa yung pangangalap at ang dokumentasyon ng mga awit na ito, kasi napakahalaga dahil nga ito ay pag-aari ng buong komunidad
Kaya lubhang pag-iingat po aking ginawa para makumpleto ko ito. Inabot ako ng halos 14 na taon ata para makolekta ang lahat ng 127 na mga awit. So sinimulan ko ito sa pangangalap mula sa sekundaryang batis. Yan po yung survey at sinabayan din ito. Pagkatapos nung sekundaryang batis, bumalik ako sa primaryang batis na ginawa ko sa pamamagitan ng fieldwork. Sa fieldwork, hindi lang po teksto yung ating kinalap, kundi pati yung metadata at provenance. Lahat po kung paano nila ito inaawit, bakit nila inaawit, ano ang halaga sa kanila ng mga awit na to. At pagkatapos noon, isinalang ko rin po ito sa proseso ng pagkasalin at ang malalimang salisikultura kung saan nakatutok ang lahat sa heograpiya na malalaman po nating lahat kung bakit heograpiya po ang naging focus ng analysis. Pero ang pinakamahalaga pong dahilan ng lahat ng ito ay kung paano ito gamitin sa pagtuturo yung mga politikang bayan. Sa kaso nitong sa akin, inuna ko lang po yung mga awiting bayan, yung mga aming mga awit. So isa-isahin ko lang po yung ginawa ko sa pangangalap. So tanggalin po muna natin yung pangalawang proseso. So mula sa sekundaryang batis patungo sa primaryang batis, metadata, provenance, teksto tungo sa metadata at provenance. Isang dahilan kaya talagang ginawan ko po ito ng paraan upang magawa dahil ilan lamang po ang naisulat tungkol sa aming kultura, lalo-lalo tungkol sa aming wika. So yan po ang mga sample ng mga naisulat na. Ilan lang po yung mga yan at halos 3 lang din po kami ang nagsusulat tungkol sa aming kultura at wika. Ito yung mga pictures ng ginawa kong pangangalap. So nasa fieldwork po talaga, nasa field kami kumanta. Ayan po, ito mula umaga. Inabot din ito ng 14 na taon, ano? So isa lang ito. Tapos ito rin sa isang bahay, nagkataon na dalawa sila na carrier ng tradition. Tapos ito naman sa ibang bayan naman ito, buong pamilya yung umaawit. Ayan, sinimulan ko ng umaga. Sa totoo lang, ito ay gumagawa pa sila ng walis tingting. At inabala ko lang talaga sila para awitin yung mga awit. At doon ko napag-alaman na kapag umaga pala, hindi mo makukuha, hindi mo makakalap yung mga awit na sa gabi lamang inaawit o yung awit na inaawit kung kayo umiinom. Yan ginawa ko. Pag inuman ako sa kanila para lang awitin nila yung mga awit na yon. At sa pangalap na ito, nakapokus din po tayo sa historical at sa ethnographical lapit para maging holistiko at komprehensibo po ang output ng pananaliksik. Ito yung sinasabi kong inabot kami ng gabi hanggang nalobat po yung camera at kahit madilim na, kahit wala ng camera, nakatumba na, hindi ko rin namalayan na natumba na pala. Ito yung bago natumba, no? Yung natumba na, ay sige pa rin yung awit namin. So at kahit papaano na nadinig ko pa rin yung awit, na isulat ko pa rin, na-transcribe ko pa rin. Ito naman yung proseso ng pagsasalin. Tanggalin natin yung nauna. So mula sa metadata at sa teksto at sa metadata, doon po nakaangkla yung proseso ng pagsasalin at hayaan niyo po akong basahin. Nasa aklat hindi ko nilagay dito kasi para sa bibili kung sakali mong makabasa nito, meron pong 12 hakbang na aking iminungkahi, lalo't isinasalin ng aming wika at siguro kahit anong wika ng katutubo ay pwedeng gamitin ito. So gaya ng nabanggit kanina na gumamit din ng isahang salin, siyempre yun ang una-una natin ginagawa. Pero sa kaso nitong sa akin, dahil ito ay kultura, may lakip na kultura, kaya isinama ding inihanda yung lahat ng metadata at saka ang fieldwork upang magamit bilang sanggunian. Sumunod, ay sinuri muna ang instruktura ng teksto at tinukoy yung layunin ng salin. Ngayon, ang naging layunin talaga ng aklat nito ay ipaalam sa buong sa Pilipinas na kami ay nandito at kami yung maawit para maihatid namin na aming haraya
aming kamalayan sa buong bansa. Kaya yun ang naging layunin ng aking naging salin. Pang-apat, inihanda ko muna yung burador. So, tinutukan ko yung hakbang 1 to 3. Kasunod noon, nilinaw ko ang aking naging salin sa mga katutubong mamamayan. Ibinalik ko. Ito yung unang ano pa lang ha, unang paraan pa lang ito ng pagbabalida. First step pa lang siya. Tapos nilinaw ko rin sa informante o katutubong mamamayan ang mga idiomatikong salin at kung ano-ano pa. Pagkatapos noon, ginawa ko na yung ikalawang burador ng salin kung saan nakapokus na rin ako ngayon sa syntax, suka, tugma at estilo. Kasi nga ito ay awit. Medyo may pagkakaiba siya sa prose and fiction. Kasi ito ay sa poetry nakapunta. Awit siya. Kasunod noon, tinanong ko rin ang mga informante at katutubo para sa ilang klarifikasyon. And then, kumuha din ako ng consultant, pero dalawa sila, mula sa tunguhang wika kung paano maunawaan ang teksto sa pamamagitan ng pagkakaintindi niya sa teksto ng pinagmulang wika, tapos yung isa namang consultant para sa syntax naman, at minsan yung tunguhang wika sa pinagmulang wika, pabalik-balik siya. At kung makikita nyo dito sa slide, ay ipinaawit ko po ang karamihang material sa carrier ng tradisyon doon sa marunong umawit. Tiningnan ko kung yung salin, yung original, tapos pinaawit naman yung salin, kung matatanggap nila o katanggap-tanggap ba yung pagkakaawit doon sa original at doon sa salin. Pagkatapos noon, saka ko pa lamang gawa ang pinal na salin kasama ang ilang taga-salin at ilang consultant na speaker ng tunguhang wika para alamin din kung madulas ang pagkakasalin ko sa Pilipino. Pagkatapos noon, inilarawan ko muna ang proseso ng salin, lahat ng hakbang, lahat ng klarifikasyon, lahat ng hamon, lahat ng metodo, lahat ng teknik halos na nagamit at applicable doon sa aming wika. At saka ko inilakip ang pinamulang teksto sa pinal na salin para interpret sila at madaling matingnan kung may pagkakamali nga. At sa annex, nilakip ko rin lahat ng metadata, fieldworks, field notes, glossaryo, sahang salin, susi ng proseso ng salin. Kung tutuusin nga itong aklat, pwedeng gamitin bilang pang-akademikong aklat. Pwede rin siyang sa pagbabasa lang ng, kung gusto mo lang malaman yung aming awit, yung aming haraya. Ngayon, paano naging pangunahing salik naman ang aming heograpiya? So pupunta na po tayo ngayon sa leksikultura. Ito yung Romblon, ito yung mapa ng Romblon. Mahipapansin nyo po, isla-isla po kami. Isa po kaming archipelago sa gitna ng Philippine Archipelago. At ito po ang may kulay. Ayan po ang nagsasalita ng wikang unhan. Ang kasunod niyan ay nagsasalita ng wikang ini. Hiwalay din po yan sila kaya maraming variasyon sa aming wika. At ang kasunod niyan ay ang nagsasalita ng wikang asi. So yan po ang kabuuan na meron kaming 3 wika sa aming isla. At isa po ito sa larawan, larawan ng paninihi, isang kultura ng Romblomano kasi marami kaming dalampasigan, marami kaming maaaring pagkukunan ng mga shells, ng mga sihi. Kaya karamihan naming awit ay patungkol diyan, patungkol sa lahat ng uri. At ito rin yung real view ng isang bayan na nagsasalita ng wikang ini. Mapapansin nyo, nucleated siya pero sa gitna nito, nabubuhay po kami katabi ng dagat at katabi po ng bukid. Kaya ang aming mga awit ay kombinasyon po ng lahat ng yon. At sa pagtatapos, sa konklusyon, meron po kaming ang talinhaga ng karagatan dahil napapaikutan niya kami ng dagat. Mapapansin na ang wikang unhan at wikang ini, ang kanilang mga awit ay nakatuon or may tema ng migrasyon, pag-ibig at pagkabigo at pandarayuhan. Samantala, yung asi naman
ang naging focus ng kanilang mga awit ay tungkol sa pag-ibig sa kanilang isla, pandarayuhan, na doon pa rin yung migrasyon. Kasi nga, ay makikita nyo, isla-isla kami at mahirap yung buhay. Sa paglalagom, mapapansin natin na sa pagbabalida at dokumentasyon, gumamit po ako ng survey at fieldwork, and then ginamit ang lahat ng nakuha doon sa aktual na pagkasalin at sa validasyon, kaya nagkaroon ng kahit pa paano yung ayos na salin. Pero alam naman po natin na lahat ng salin ay isang borador lamang, at bawat tingnan ko nga, may nakikita ako sa totoo lang, nung na-i-publish na ito at may mga bumili na, nagkaroon din ng ilang book review, at may mga nakita akong mga salita roon na talagang hindi ko rin naisalin kasi nga hindi alam nung aking na interview, hindi rin alam nung aking ng expert na aking napagtanungan, at hindi rin alam nung naimbitahan ko sa pagbabalida na miyembro ng komunidad. Napag-alaman lamang nung ito ay naipublish na, at may nag-chat na sa akin na ito pala ang meaning ng salitang yun. So, talagang borador lamang isang salin, at talagang patuloy ang pagbabago. So dumiretso tayo ngayon sa leksikultura na kasama din dun sa aklat, kasi meron dong dalawang essay kung saan pinukusan ito kahit papaano. So makikita nyo doon ang aming kolektibong kamalayan, ang aming haraya. And mapapansin nyo na lahat na yon ay nakatago sa talinghaga ng karagatan or ng aming topografiya. So ngayon, itong talinghaga ng karagatan, mapapansin natin na kahit napapakiikutan kami ng dagat, hindi ito naging hadlang sa aming pagiging isa. Bagkus naging daluyan ito na para maging isa ang buong Romblon kahit kami ay nahahati ng 3 wika. Kaya ang archipelago ay napakalaki ang ambag kung sino at ano ang aming ethno-linguistic identity, ethnic identity. At napapansin din natin na lahat halos kami, ang pagkakatulad ng 3 wika ay ang aming pag-ibig sa isla o kapwa. Doon nakapokus yung aming mga awit. At nandun pa rin, siyempre, yung pagkabigo at pagdurusa, hindi mawawala. Pero ito yung kakaiba, laging ang aming awit ay nostalgia, kasi karamihan na taga-amin ay nandarayuhan po at hindi nakakabalik. Karamihan nandyan sa Manila, kung saan, sa ibang bansa, at bihira na pong bumalik dito. Kaya ang motif na mapapansin nyo sa mga awit ay nostalgia at pandarayuhan. Yan, kung sana makabili kayo at para makilala nyo kung ano ang Romblon, sino po kami. Yun lang po. Maraming salamat. Meron pala akong dito, meron akong video dito ng awit kung baka gustong madinig nila. Kasi yung aklat, collection lamang yun ng teksto. Meron po ditong sample na inawit na rin nila. Kung wala'y gitara, may sana bilao, makita ko lamang ang dalaga nito. Ang dalaga nito ay ang pagpaligaw, sumunod sa kwarto, pasakit sa kita. Tinanong ng ina kung anong dahilan, aray pupunan ay masakit ang tiyan. Tayong tumatawag, tukang mediko, tayong inubuksan sa tukang katinsan. Ang sabi sa mediko ay hindi sakit to, sinta ng binata, sumaka sa uyo. Ang binata sukukususan, gantangan inuli, pagabot sa balay, inusi akong buli. Aragoy nanay, aragoy tatay, ako kabati. Aroy, 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 kasakit akong buli sa pagkusik. Ang binata
Isukukustusan, gantangan inuling. Pagabot sa balay, kinusi akong huli. Aragoy nanay, aragoy tatayo ako kabati. Aroy, 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 aroy. Aroy, 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 aroy. Nasakit akong huli sa pagkusi. Aroy, 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 aroy. Aroy, 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 aroy. Kasakit akong huli sa pagkusi. Lumalabay nga daw aso pa lamang ang mga butang matanan sa kalibutan. Ang mga matamisahay, nagapaigmanahay, nga daw aso manahay, nga lumalabay. Lumalabay nga daw aso pa lamang ang mga butang matanan sa kalibutan. Ang mga matamisahay, nagapaigmanahay, nga daw aso manahay, nga lumalabay. Pum 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 pum. Mabayong kay bayong, daghin na sa sayong kay kusog, o yunit kay kawin ay kawin, sandayan ay sugong. Mabayong kay bayong, daghin na sa sayong kay kusog, o yunit kay kawin ay kawin, sandayan ay sugong. Ulukan ng pawikan, manamig na sumsuman sa tubang nga pinaglumatan. Ulukan ng pawikan, manamig na sumsuman sa tubang nga pinaglumatan. Lumalabay nga daw aso. Maraming salamat, Dr. Sherwin, para sa inyong pagbabahagi. Nakakatuwa na nagkaroon din tayo ng ideya na sa proseso ng pagsasalin na hindi lamang nakapaloob doon sa teksto o hindi lamang limitado doon sa pagkakalap o pagbabasa ng nakalimbag ng mga teksto at patungo doon sa mga panitikan na oral o panitikan na paawit. Nakita rin natin doon sa presentasyon na iyon kung gaano nagiging komplikado ang proseso ng pagsasalin, lalo na kapag ginagamitan ng mabigat na etnografiyang disenyo. Ngayon na nakapagbahagi na ang ating tatlong tagapagsalita, maaari na nating simulan ang open forum para sa episode na ito. Ang mga tanong ay manggagaling sa akin bilang moderator. May ilan po akong mga tanong at maaari po itong sagutin ng lahat. Kung sino na lamang po ang unang magtaas ng kamay at sunod-sunod na lamang po. Yung una ko pong tanong ay medyo nasagot na ng ilan sa mga speakers natin ngayong hapon. Ang tanong po na ito ay, isa sa mga tungkulin ng isang translator ay yung pagiging quote-unquote faithful, no, ng translation sa original na teksto. Pero hindi lamang iyon, hindi lamang sa teksto, kundi doon sa original na wika na ginamit. Kung paano nagiging faithful doon sa original na wika at original na kultura na matatagpuan doon sa rehiyon dito sa Pilipinas. Ang pinakatanong po ay, although kanina medyo nasagot na nga, ano po yung mga oportunidad at mga hamon at mga naging limitasyon sa proseso ng pagsasalin na ito. Na yun nga, hindi lamang tayo nagsasalin ng teksto, pati yung faithfulness din doon sa wika, sa nuances ng wika at sa nuances ng kultura. Paano niyo po ito ginawa? Nagkaroon po ba ng
ilang pagdadagdag, ilang pagbabawas, at ilang modifikasyon? Sino po ang gustong mauna? Pwede po ba akong mauna? Sige po, Sir John. Sige, maraming salamat, no? Okay, yung sa kaso ni Angel Magacom, yung kanyang Benjamin, kasi sinimulang isulat yun noong 1894, no? 19th century pa. So iba yung structure ng wika ng mga panahong yon. Sa katunayan, ang kanyang pangungusap ay sobrang haba, no? Na pinagdudugtong hindi lang ng kama, ngunit ng mga conjugation tulad ng kag or at marami pang iba, no? So, dahil nga yung target na reader ng pagsasalin ko ay itong kasalukuyang henerasyon. So, sinikap kong paikliin yung mga pangungusap. So, yung isang pangungusap sa original na akda ay na maaari pang hatiin at isulat sa 3 hanggang 5 pangungusap. Mga ganun siya, no? So hindi talaga naging faithful doon sa original na structure o syntax ng usap ni Angel Magahom yung aking pagsasalin. Yung isa pang maliban doon sa syntax ay yung mga kultural na konsepto. So pinanatili ko halimbawa yung mga salita tulad ng buang, buyong, yung mga kultural na salita. At ganun din yung mga expression, no, na halos marahil magkaiba yung katumbas sa wikang Tagalog. So pinanatili yung mga ganong mga salita. Maraming salamat po, Sir John, para sa sagot na iyon. May gusto po bang sumunod? Sunod na ako kay Sir John. Napansin nga ni Carl na medyo nadaplisan ko na yung filosofiya namin sa pagsasalin at tungkol sa mga maaari nating tawaging untranslatable, no, yung mga ayaw magpalipat, no, na mga termino at mga salik ng wika. At narinig na rin natin yun kay Sir Sherwin sa klase sa kaso ng mga kwento ni Ginoong Duque. Hindi iisang metodo yung ginawa namin. Sa mga halimbawa sa mga pamagat, mapapansin ninyo na walang masyadong mga cultural terms dyan maliban sa mga pangalan ng lugar na Ilocano. Pero sa loob ng kwento, lalo na kung ang nagsasalita ay isang karakter na Ilocano, doon napapanatili yung mga terminong Ilocano. Halimbawa, pag tinatawag niya yung tatay niya, dapat ang tawag niya tatang, hindi tatay or itay. O kaya amang sa halip na ama o inang sa halip na ina. Sa pamagat, halimbawa, ingko ang nakalagay, ingkong Siano, kaya tandang Balawed. Pero doon sa pag-narrate mismo sa kwento, ginagamit namin yung Ilocano ng tanda na napaka-espesipiko. Halimbawa, lakay. Ang lakay ay matandang lalaki. Nakaiba sa matandang babae, no? Bakit? Na iisang salita lang na hindi nakaka-capture sa Filipino. Halimbawa, yung tanda ay walang gender yun. Pwedeng lalaki, pwedeng babae. No? So, sana nasagot ko yung tanong. Nasagot po, Sir Junli. Maraming salamat po. Sir Sherwin? Kung mapansin nyo kanina ay puro halos sa kultura talaga yung yung mga awit kasi doon nakaangkla kasi yan eh. Ngayon, babalikan ko po yung purpose o layunin ng salin, hindi lang para maihatid ang aming mga awit, pati yung aming kultura na rin. At habang nagsasalin kami, maraming mga salita ang wala talagang direktang katumbas. Gaya na lang halimbawa ng taw-taw. Yung taw-taw, nahanap ko sa sinaunang Tagalog. Meron siya eh. Ang sabi doon sa sinaunang Tagalog ay paglalawit ng kawayan na gamit sa pangingisda. So, yung paglawit mo lang. Ngunit sa wikang ini,
merong mas malalim po na na ibig sabihin yon, dahil napansin nyo kami napapag-ikutan ng karagatan kaya mayaman kami sa mga wika tungkol sa pangingisda. Sa amin yon ay paglalawit at pag-uumang ng pamingit at paggalaw-galaw dito upang ang pain ay makaakit ng isda. So it's the act of luring the fish. Yung paggalaw-galaw mo mismo. So ginagaya ng mangingisda yung galaw ng pain para maakit yung isda na nakainin yung pain. So yung taw-taw. Kaya ginawa ko, hindi ko yun binago doon sa aking salin, bagkus silagyan ko lang siya ng paliwanag o ng footnote kung ano talaga, kung ano yung ibig sabihin sa aming wika. At isa lamang yun sa halimbawa. So maraming salita o wika mula dito sa halita sa amin na sa tingin ko ay ambag na namin yung para sa pambansang wika. Maraming So salamat po. pagpapayaman niya. Opo. Maraming salamat po, Sir Sherwin, para sa sagot na iyon. So, tama yung naging hinala ko na hindi malinis at hindi madali ang proseso ng pagsasalin. Bukod dun sa word by word na translation na mahirap na in itself, ay kailangan din maging sensitibo doon sa kulturang pinanggagalingan ng mga tekstong ito, ng mga panitikan na ito. At tulad nga ng nabanggit ng mga speakers natin ngayong hapon, may ilan talagang mga kultural na konsepto na mahirap hanapan ng katumbas, syntax-wise at semantics-wise as well, no? Yung pangalawa ko pong tanong ay medyo kumbaga medyo lalayo tayo doon sa mga akdang na ipresenta niyo po kanina, no? Sinasabi po kasi ng ilang mga scholar at ilang publikasyon na marami talagang hamon ang translation work dito sa Pilipinas, at isa sa mga malalaking dahilan of course ay yung diversity at polylinguality or multilinguality ng mga grupo dito sa Pinas, no? Pero in terms of structure, in terms of policy, sinasabi for example ng UPCIDS na ilan sa mga problema sa translation work ay kawalan ng suporta mula sa gobyerno para sa translation initiatives. Isa pang problema ay kakulangan sa mambabasa ng mga translated works. At panghuli naman ay kakulangan din sa mga translators o mga qualified translators na credible enough to actually translate these works in regional language or written in regional languages. So ang tanong ko po sa inyo ay sa mga dahilan na ito, sa mga problemang ito, sa mga hamon na ito, alin sa inyo yung pinaka mabigat, no, bilang mga translators at bilang mga manunulat? May iba pa po ba kayong mga hamon na nararanasan bilang translator bukod dun sa mga nabanggit kanina? And lastly ay paano niyo po kaya naiisip na pwedeng tugunan ng gobyerno at ng mga opisina at ng iba pang mga inisyatibo ng mga universities, no, dito sa Pilipinas, yung mga issue na iyon? So medyo layered na question siya, pero sino po ang gustong mauna? Si Sir- Junlie muna. Okay. Hindi po yung nasa isip ko. Sir Junlie, ikaw din yung una ko nakita. Mahirap yung tanong na sagutin ng isang bagsakan, pero sumasang-ayon ako sa lahat ng mga issue na nabanggit mo, Carl. Siguro sa ngayon ang pinaka matindi, no, na hamon sa akin ay yung totoong suporta ng gobyerno, no, sa isang profesional na pagsasalin. Sa Pilipinas kasi hindi pa maituturing na profesionalisado ang pagsasalin dahil sa maraming salik, no. At patunay na hindi profesionalisado ang pagsasalin sa Pilipinas dahil wala tayong mga akademikong programa, no, na pagsasalin, no. O kung meron man ay hindi talaga ito ang tuon, no. Pangalawa, walang programa ang gobyerno, no, na sumusuporta sa mga tagasalin bilang profesional, no. Merong mga ahensya ng gobyerno na nagbibigay ng suporta at subsidiya sa pagsasalin, pero hindi tungkol sa profesional na antas, no, para sa mga sa mga tagasalin. Ang mga problemang ito sa palagay ko ay nakakabit sa usapin ng wika, no. Ang wika kasi ay batayang karapatan ng tao
no? At kapag ang estado ay hindi ang wika at batayang karapatan ng tao ang kanyang tuon, everything else follows, no? So ang pagsasalin susunod na diyan, no? Nakaakibat diyan ang lugar ng pagsasalin sa edukasyon, ang lugar ng pagsasalin sa pamamahala. Pero sa kabila ng lahat ng to, sa palagay ko buhay na buhay ang pagsasalin, no? Bilang inisyatiba ng taong bayan at ng mga mamamayan sa lokal na pamamahala. Halimbawa, ginagamit naman ang pagsasalin sa ating mga barangay, no? Ang mga barangay captain ay nagsasalin ng mga batas at pambansang policy sa kanilang mga sariling wika upang maunawaan ng kanilang mga constituents. Pero iyon ay sariling sikap, no? Ang tanong ngayon, hanggang kailan tayo magsasariling sikap sa ngalan ng wika at pagsasalin? Maraming salamat, Sir Julie, for that. Marami rin akong naging tanong sa isip ko habang nagsasalita ka po. For now, Sir John? Sige, salamat Carl. Nais kong sagutin yung tanong na yan sa pagbabalik sa aking sariling karanasan, no? So may ginawa akong pag-aaral tungkol sa kasaysayan ng pagsasaling pampanitikan sa Kanlurang Visayas. Ang scope nito ay mula 1989 hanggang 2014, no? Nung nagsimula yung pagsasalin ng mga akda ng mga taga-Kanlurang Visayas. Nung unang mga 10 taon actually, mas nakatutok yung pagsasalin sa Ingles. So yung mga unang akda ay talagang hisinalin sa Ingles tulad ng mga journal na pinalabas ng Cultural Center of the Philippines, yung ANI, yung Mantala ng National Commission for Culture and the Arts, at kahit na yung mga journal na nilathala ng university-based na publication tulad ng SANAG. So nagsimula doon. Ngunit nung mga bandang huli, mid-90s, pumasok yung pagsasalin sa Filipino ng mga akdang ito. Yung iba pinunduhan ng KWF, ng NCCA, at doon ko nakita na tulad ng sinabi ni John Lee, buhay ang pagsasalin, maraming tagasalin. So yun nga, may may pagkakaiba dahil mas maraming nagsalin sa wikang Ingles, konti lang talagang dito sa Kanlurang Visayas nagsasalin sa Filipino, no? Hindi nakakaabot ng sobra sa 10, ngunit hindi nakakaabot ng 20 yung mga pangunahing tagapagsalin dito. Dito sa karanasan ko sa pagsasalin sa Benjamin, matagal ko na itong ipinangako. Ngunit yung talagang pinaka-factor bilang personal na karanasan ang panahon. So kung hindi dumating yung pandemya, marahil hindi ko to natapos. Hindi ko to natapos, no? Kasi nga parang binitawan ko na yung proyekto, no? Nung ginawa ko itong isang proyekto sa ilalim ng pagpupundo ng Office of the Vice Chancellor for Research and Extension namin. So, yung pandemya yung nagbigay sa akin ng panahon. So, naging limitasyon pa siyempre yung component ng research. Hindi tulad ni Sherwin, merong kumpleto sa research. Nung panahon ng pandemya, hindi ka makagalaw, no? So, wala ngang access sa diksyonaryo, no? So, ibig sabihin, nung sinasalin nito, limitado yung resources. So, ganun yung naging karanasan ko. Sa tanong na mahirap ba ang magsalin? Medyo may kahirapan dahil nga pabago-bago yung pananaw sa pagsasalin, no? Sa katunayan, yung pagpasok ng cultural translation ay parang maaalangyan ka pa na papasok ka dyan kasi nga yung nakasanayan, yung madulas na salin at hindi ka babasahin ng karamihang magbabasa kapag ang salin mo ay medyo parang hindi tuloy-tuloy, no? Yun yung Tapos, marami pang tagasalin, hindi karamihan, no? At saka hindi masyadong rewarded. Hindi rewarding yung pagsasalin sa totoo lang.
So, at saka may mambabasa ba? Maraming naghihintay, yes. O, hinihintay ng mga magbabasa yung salin. So, yung kung gusto nilang alamin yung panitikan mula sa mga rehiyon, mahalaga yung salin. Sa katunayan, masasabi natin na hindi naging pambansang alagad ng sining si Ramon Musones kung hindi na isalin yung Margo sa tubig niya sa wikang Ingles, no? So nabasa siya sa sa sentro. So may mambabasa, maraming naghihintay na maisalin yung mga regional na akda. Maraming salamat po, Sir John, para sa sagot na iyon. Sir Sherwin, may gusto po ba kayong idagdag? Opo. Katatapos lang nung pambansang kumperensya ng mga taga-salin nakaraang taon nata sa UST. Nandun ako. Yung mga sinabi ni Sir John Lee, yung pinag-usapan yun doon eh. Yung halimbawa, hindi pa tayo yung professionalism nga nung mga taga-salin. Una-una wala ding course, pero parang may napag-usapan doon na may isang hindi ko alam po nung school, anong university diyan sa Metro Manila, ang mag-o-offer nung hindi siya course, parang lang siya. Parang seminar sa pagsasalin. Pangalawang problema doon, dahil hindi nga siya professionalized pa, wala tayong license. Walang lisensya yung taga-salin. So kahit sino lang pwede namang magsalin pangatlo doon, hindi rin standardized yung ating ang bayad. Hindi alam kung magkano talaga. Bawat nagpapasalin may kanya-kanya silang rate. So hindi pa standardized ang rate. At karugtong din nung syempre yung rate ng bayad doon sa nagsasalin, hindi rin natin walang exam eh. Walang parang board exam or anything na pwede kang i-take ang isang taga-salin para malaman kung ano yung degree na ng kanyang pagkasalin, kung siya ba ay magaling, napakagaling yung ganon, kung paano mo siya ituturing. Kasi doon syempre doon nakasalalay yung galing niya sa pagkasalin doon sa kung may exam man na pwede kaming i-take para ay ma-rate yung ang aming galing sa pagkasalin. Bukod diyan, sa totoo lang, napakayaman ng ating bansa sa pwedeng isalin kasi napakarami ng ating wika. Kaya napakahalaga talaga nung salin. Ngunit yun na nga, isang hamon nga sabi din niya ni Sir Barrios kanina, mas marami yung sa wikang Ingles. Kung tutuusin, dapat sa English ko na rin sinalin yun kasi mas madali pa siguro dahil English major ako eh. Pero ngunit nakita ko na syempre bago ka lumayo, salin mo muna sa sarili mong pambansang wika. Siguro ang kasunod nun, salin naman sa English. Pero parang nilimit ko na rin yung sarili ko doon na ang magbabasa lang noon ay ang Pilipinas lang. Pero yun kasi ang aking yun din ang aking purpose dito muna sa atin. Siguro yung mga kasunod na salin para o baka may ibang magsalin noon, maging batayan na lamang yung aking ginawa para makapagsalin din sila na sa wika English naman para malaman naman ng buong mundo yung aming mga awit. Nevertheless, kahit ano pa yan, kahit hindi pa kami professionalized, magkasalin pa rin ako. Dahil gusto kong ihatid sa kamalayan ng lahat ang aming sariling haraya. May bayad sa wala, sasalin pa rin kami. Diba Sir Barrios, Sir John Lee? Hindi ko nga so katakalayan na Maraming salamat. mapapublish pala to eh. Basta 14 years sinalin ko na siya ng paunti-unti. Nung buong COVID time, doon ko ginawa yung glosaryo na sa 900 plus yung glosaryo. Na nilaki ko din sa aklat kasi napansin ko na kailangan din talaga nandun yung glosaryo. Hindi ko alam pag novel na halimbawa yung sinalin ni Sir Barrios kung pwedeng ilagay yung glosaryo dun, halos lahat ata yun. Okay, 10 aklat yun eh. Baka makabuo ka na ng diksyonaryo kung sakali. Ay, isa pa palang hamon yun sa amin. Wala pang existing na diksyonaryo sa dalawang wika. Sa isang wika pa lang na ginawa nung SIL. At nung ako, speaker ako ng wikang yon. Actually, itong dalawang wika ay ang nalaman ko dito, huli lang. Ang wikang ini talaga ang aking mother tongue. Nakita ko yung salin din ni Newell yung diksyonaryo niya, marami na akong nakitang mali. So, kauna-unahan pa lang talagang pagtatangka yun. At ewan ko kung may kasunod pa.
baka baka ako baka hindi ko kakayaning ibuhos yung panahon ko para sa ganong klaseng hangarin. Pero sinisimulan ko siya sa pamamagitan ng kahit glosaryo lang. Yun lang po. Maraming salamat po, Sir Sherwin, Sir John, and Sir Jundy for those answers, no? Nakakatuwa kasi sumasang-ayon yung mga naging sagot nyo sa napakaraming papel tungkol sa translation work, no? Isa dyan yung isinulat ni Resel Mojares din kung saan sinabi niya na sa katunayan, buhay naman talaga ang translation o pagsasalin, praktika ng pagsasalin sa Pilipinas. Pero ayun nga, ang katunayan din ay kadalasan Pilipino tungo Ingles o Ingles tungo Pilipino lamang ang sakop nitong mga pagsasalin na ito. Nakakatuwa rin yung sinabi ni Sir Junly kanina na bagamat hindi nga professionalize ang praktika ng pagsasalin, ay nagkakaroon ng kanya-kanyang inisyatiba ang mga local government units at hindi lang yon, of course, yung local communities din ng mga regions na ito na gumagamit ng kanya-kanyang mga wika. Pero yun nga, doon tayo tatalon sa tanong na hanggang kailan tayo magsasariling sikap. Maraming salamat po sa inyong tatlo para sa inyong mga makabuluhan na mga tugon sa open forum na iyon. Sa mga manonood natin ngayon, mga estudyante, mga guro, mga akademiko at manunulat din, sana'y marami tayong nakuhang pananaw at bagong kaalaman mula sa pagbabahagi at pagsagot ng ating mga tagapagsalita. Sa puntong ito, nais ko pong igawad sa inyo on behalf of Likhaan UP Institute for Creative Writing ang mga sertipiko ng pagkilala. Babasahin ko po ang nilalaman ng mga sertipikong ito. Panayam sa panitikan, may isinalin kami. Certificate of Appreciation, and the certificate is given to myself and also our other speakers on this panel, Sir Jundy Lazaga, Sir John Barrios, and also Sir Sherwin Perlas for participating as panelists of Panayam sa Panitikan, May Isinalin Kami, given this 13th of November 2024. Signed by the Director of UP Institute of Creative Writing, Dr. Vladimir Gonzalez, and Deputy Director of UP Institute of Creative Writing, Assistant Professor Rex Sandro Nepomuceno. Maraming salamat po sa inyong pagdalo dito sa panel na ito. Marami po akong natutunan kahit ako yung moderator at sana po ay yung mga manonood natin ay marami ring natutunan. Sa puntong ito po ay bibigyan din po natin ng pagkakataon na mag-plug at magbigay ng kanya-kanyang remarks ang mga speakers natin, no, bago natin tuluyang bigyan ng wakas ang panel na ito. Sino po ang gustong mauna? Sir Julie po? May gusto po ba kayong i-plug? O... Okay, salamat Carl. Inaanyayahan natin ang sambayan ng Pilipino na bumili ng mga aklat natin. Yung aklat namin mula sa mga kwento ni Ginoong Reynaldo Duque mula sa Bagani Umbog. Nag-aanyaya ang koleksyon na ito para tignan natin ang kwento ng Bagani Umbog sa Kandon at makikita rin siguro natin ang ating sariling bayan sa mga kwentong ito at kung paano tayo magpapatuloy sa kinabukasan ng ating bansa. Salamat po. Maraming salamat po. Dr. Barrios? Inaanyayahan ko yung mga manonood na bumili ng Benjamin sa UP Press. Available sa Lazada at Shopee. Kung hindi kayo makapunta sa UP Press sa UP Diliman. Ang Benjamin ay hindi lang nobela o unang nobela sa Hiligaynon. Ngunit ito rin ay larawan ng kultura at kasaysayan ng ating panitikan, no, na kung saan maraming kaalaman at kaalaman na makukuha ang ating mga mambabasa dito. Yun lang, salamat. Maraming salamat po. At panghuli, Sir Sherwin?
May gusto po ba kayong i-plug para sa ating mga Ida, manonood? inanyayahan ko po ang lahat ng manonood at nanonood ngayon na bumili po ng aklat, lahat ng aklat doon sa translation series ng Likhaan. Sigurado kong masasayahan kayo sa inyong mababasa. Bukod sa magagamit nyo na sa inyong sa inyong mga translation subjects, kasi lahat ng aklat doon sa translation series ay may paliwanag kung paano isinalin naming lahat yung mga akda na naisama namin. Pangalawa, kung gusto niyo rin na magamit sa inyong mga cultural studies at mas maging malawak ang topics na inyong pwedeng pag-aralan, nandyan po ang mga aklat na yan na siguradong magbibigay ng panibagong pananaw sa ating lahat po. Maraming salamat, Sir Sherwin. Natutuwa naman ako na isang perks ng pagiging moderator ay makakakuha ako ng soft copy nitong mga libro na ito. Pero ayun nga, tulad ng sinabi ng ating mga speakers, inaanyayahan namin kayo na bumili ng mga libro dito sa Philippine Translator Series na ito. Bilang formal na pagtatapos para sa episode na ito, atin namang pakinggan ang pangwakas na mensahe ng Direktor ng Likhaan, UP Institute of Creative Writing, walang iba kundi si Dr. Vladimir Gonzalez. Magandang araw po sa ating lahat at sa ngalan po ng mga kasama sa Likhaan, UP Institute of Creative Writing. Lubos po ako nagpapasalamat sa panonood at pagtangkilik ninyo sa aming pan-episode na nagtatampok na aming Philippine Translator Series. Ito pong sharing ito ay nasimulan noong pandemya, around 2020, kung saan namungkahi noon ng dating Chancellor Fidel Nimenso sa pagtulungan ng aming dating direktor na si Rolando Tolentino na magkaroon ng platform, venue, dun sa aral ng mga libro na nakasulat sa mga regional na wika at naisalin sa Filipino o Ingles. Ito po ay tila pag-ako ng UPICW dun sa mission na hanggang kaya palaganapin, ipakilala ang panitikan sa iba't ibang wika sa bansa. At nakatutuwa po na bagaman challenging talaga dahil parang nagiging doble yung layer ng proseso. Nagka-copy-edit sa Filipino sa Ingles, nagka-copy-edit, nag-review doon sa original na wika. Pero paunti-unti, nakukuha po namin yung workflow na angkop at nakapaglabas naman na ng ibang mga titulo, mga pamagat, mga aklat sa ilalim ng sharing ito. At ayun nga po, ilan dito ay natampok sa pan-episode na ito. Pasasalamat kina Sir Jun Lee, Lazaga, Sir John Barrios, Sherwin Perlas, Sir Sherwin. Salamat po sa inyong pagtangkilik at pagsubok na mailimbag ang inyong mga proyekto sa ilalim ng PTS. At kami rin po mula sa ICW, inaanyayahan kayo na lumahok din at sumali kung may pagkakataon sa aming mga book series. Bukod sa PTS, baka nabanggit na rin ni Sir Rex, may Philippine Writer Series po tayo na natampok namin sa pan-episode. Papalapit na po ang aming Writer's Night, ang culmination ng lahat ng aming mga nagawa. Pagbabalik tanaw sa mga napagtagumpayan ng UPICW. Sana magkita-kita tayo sa November 28. At sa susunod na taon, sa 2025, sana po'y magkasama-sama pa rin tayo sa mga gawain ng ICW sa Literature for Social Development Project. Mahalaga po sa amin na natutulungan, nakakaabot sa pinakamaraming tao na kaya at ang inyong partisipasyon at paglok sa aming mga proyekto ay pagpapakita na nagagawa namin ng maayos ang aming adhikain. Maraming salamat po at muli magandang araw at kita-kits po sa mga susunod na proyekto ng UPICW. Maraming salamat, Dr. Vlad Gonzalez, para sa inyong pangwakas na pananalita sa episode na ito. Dito na nagtatapos ang ating panayam episode na may pamagat na May Isinalin Kami. Panayam kasama ang mga manunulat ng Philippine Translator Series. Muli maraming salamat Dr. John Barrios, Dr. Sherwin Perlas at Associate Professor Junlie Lazaga para sa inyong pagdalo sa panayam na ito. Maraming salamat din sa ating mga manonood syempre. At higit sa lahat, maraming salamat sa Likhaan UPICW sa pangunguna sa panayam episode na ito. Muli ako po si Carl Luis Cruz, ang inyong tagapagpadaloy ngayong araw. Maraming salamat at magandang hapon po sa lahat.